Andrea's POV. I'm sorry kung pinagdududahan kita, Ane rito. Ang gusto ko lang naman ay maging honest ka sa akin. Kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Ipaalam mo. Di man ako makatulong, at least nandito ako para makinig sa'yo, para damayan ka. Ani yang muling humaba ang uso. Kesa naman ibang babae ang pinagsasabihan mo ng mga problema. Bahagya tong napangisi. Di ako makapaniwalang pinagsasilosan mo pa rin hanggang ngayon si Charlene. Sabi nito at saka napailing. Kung alam mo lang kung gaano yun nainggit sa'yo, kasi alam niyang kahit anong gawin niya, hindi kita ipagpapalit kahit na kanino. Kahit paano napanatag ng kalooban niya sa sinabi nga ng asawa, hinaplos nito ang buhok niya. Kaya ba nagpalit ka ng hairstyle? Bahagya siyang tumango. Maganda ka kahit ano pang hairstyle mo, sabi nito sa kanya at saka hinagkan sa labi. Pilyong kinuha nito ang isang kamay niya at tinala sa usbong nitong kasangga. Napangiti siya. Ano bang kailangan kong gawin para hindi mo napagdudahan pa kung gaano kita kamahal? Mahinang tanong nito sa kanya. Bumaba ang mga kamay ni Nathan sa kanya. Napapikit siya sa kiliting binibigay niyon sa kanyang buong katawan. Nag-iinit na naman siya. What if sundan na kaya natin si Nathaniel habang kaya pa natin? Pilyong tanong nito sa kanya. Kaka-enroll ko lang ng Pilates? Hirit naman niya. Mas mahalaga pa ba yon kaysa magka-baby tayo? Napadiri na lamang siya nang bigla siya nitong buhatin at ilagay sa swivel chair. Nakangisi itong nakatitig sa kanya habang sinisimulang tanggalin ang suot nitong pajama. Pinawing lahat ng mga haga ni Nathan ang nararamdaman niyang hinanakit dito. Bakit nga ba niya pagdududahan pa ang pagmamahal ni Nathan sa kanya? Hindi nga ba't ilang beses nitong napatunayan kung gaano siya nito kamahal? Siguro dumarating lang talaga sa mga babae paminsan-minsan yung ma-insecure, but it's not mean na hindi na siya mahal ni Nathan. At least, naligawan pa rin sa kanya kung bakit ito kasama si Charlene. Kailangan lang talagang pinag-uusapan ng lahat para di na umabot pa sa konong nagiging tampuhan nila. Nathan, from now on, mangako kang hindi ka na magtatago pa ng kahit ano mula sa akin. Aniya, sa pagitan ng mahihinang pagsigaw. Hindi pa ba malinaw sa'yo na wala akong tinatagong kahit na ano? What you see is what you get. Pilyong sagot naman ito sa kanya. Peste, hindi yan ang ibig kong sabihin. Naggagalit-galitang sabi niya rito. Ang lakas ng tawa ni Nathan. Napasigaw ng mahina si Andrea nang may gawin sa kanya sa Nathan. Nathan! Tawag niya habang di malaman kung saan ipipiling ang kanyang mukha. Napasabunot siya dito habang kagat ang pang-ibabang labi. Nung kasintahan niya si Mac, ilang beses siya nitong tinangkang makuha. Pero ewan niya kung bakit kahit anong panunuyo ang gawin nito, di niya maramdaman ng gantong klase ng pakiramdam. Kung kaya't di siya natuksong ipagkaloob dito ang kanyang sarili. Siguro tayong kay Nathan lamang siya makakaramdam ng ganito. Siguro hindi talaga niya kakayaning magmahal ng ibang lalaki. Dalilang beses na rin naman niya tong sinubukang kalimutan. Ilang beses niyang pinilit ang sariling magmahal ng iba, ngunit di naman siya nagtatagumpay. Mahal na mahal talaga niya ang lalaking ito. Nathan? Halos hindi siya magkandamayaw. Pakiramdam niya tinatangay siya nito sa kabilang dimensyon. Wala na siyang pag-aalinlangan. Lahat ng alam niyang makapagpapaligay dito ginawa niya. Masaya siya na naibibigay niya sa asawa ang kaligayahang kailangan nito. At hindi siya magsasawang paglingkuran ito kahanggat kailangan siya nito. Yes, hindi maiiwasan na minsan magduda siya. Minsan magtanong siya or magselos. Part yun ng pagiging mag-asawa nila. Minsan nakakatulong din naman yon para hindi siya gaano maging kampante. Ang sabi nga ng mommy niya, dapat araw-araw daw nagpapaganda siya at dapat i-maintain pa rin niya ang mystery para hindi ito mabore. Hindi siya dapat na maging complacent, lalo na't napakagwapo naman talaga ng kanyang asawa. Natural lang na babae ang magkakagusto dito, kaya dapat araw-araw maging interesting siya. Di rin daw kailangan sa pamilya lang niya ang tumakbo ang buhay niya. Kailangan daw niya magkaroon ng buhay sa labas ng kanyang pamilya para hindi daw siya maging insecure. Di pa to nakakarating sa sukdulan ng kaluwalhatian nang tumunog ang phone nito. Alauna ng gabi may tumatawag sa'yo? Taas ang kilin na sabi niya. Inabot niya sa side table ang phone nito. Napakunot ang noon niya na makita sa screen ang pangalan ni Charlene. Bakit kailangan tawagan ka niya in the middle of the night? Tanong niya sa asawa. I don't know. Sagot ni Nathan sa kanya. Pwedeng ikaw ang sumagot sa kanya if you want. Anito.
Iniabot niya rito ang cellphone nito. Ikaw na. Baka ako ano pong masabi ko sa kanya. Anyway, sabi mo nga wala naman kayong dapat itago sa akin, hindi ba? Aniya rito. Of course, sagot nito sa kanya. Bumangon si Nathan para sagutin ang tawag ni Charlene. Kahit nagkarinawan na sila ni Nathan tungkol dito, di pa rin niya mapigilang di makaramdam ng inis. Hindi ba nito sinasabihan ng babaeng yon na may limitasyon ng pakikipagkaibigan? At the middle of the night, tatawagan nito si Nathan. Para ano? Alam naman itong may pamilya ng lalaking tinatawagan nito. Di man lamang ba ito marunong rumespeto sa oras nito? Besides, sa pagkakaalam niya, wala namang malalim na friendship ang dalawang to. Unlike Alexa and Nathan, na talagang naging magkasama simula nang maulila si Nathan sa pamilya. Pero ang babaeng ito, kailan lang ba nito nakilala and yet, kung umusta feeling close talaga sa kanyang asawa? Nagmamaktol talaga ang kalooban niya. Lalo pa nga't di naman niya narinig si Nathan na pinagsasabihan to tungkol sa pagtawag nito ng hating gabi. Mas lalo lang tuloy siyang napipikon. Nathan's POV. Charlene, napatawag ka? Nag-aalalang tanong ni Nathan. Bahagyang nilingon ng asawa na tahimik lamang sa higaan. Gusto sana niyang sabihin kay Charlene na hindi tamang tumatawag to sa kanya ng gantong oras ng gabi dahil baka ako na pang isipin ni Andrea sa kanila. Lalo pa nga't nagtampo na to sa kanya dahil sa babaeng ito. And yet, nang marinig niyang umiiyak si Charlene, hindi niya na yon nagawang sabihin pa sa dalaga. Siguro may problema lang talaga ito, kaya bigla itong napatawag ng gantong oras. What's wrong? Nag-aalalang tanong niya rito. Nathan, may magnanakaw na nakapasok sa condo unit ko. Nawala yung ibang mga gamit ko. Anito sa kanya. Ramdam niya ang takot sa boses nito. Alam ba ng security team ng condo? Tanong niya rito. Yes, na-check na nila ang lahat ng CCTV sa hallway. Sagot nito. Pwede mo ba akong puntahan ngayon? Tanong nito sa kanya. Sige, papunta na ako dyan. Aniyang di na nagdalawang isip pa. Nang i-off niya ang phone, kaagad na piniliwanag kay Andrea ang nangyari kay Charlene. Is it okay kung i-check ko siya ngayon? Pwede ba akong sumama? Tanong ni Andrea sa kanya. Of course. Kampanteng sagot niya. Mas mainam na ngang kasama niyang asawa para hindi nito mag-isip ng kung ano paman. Ayaw niyang magkaroon sila ng tampuhan dahil lamang kay Charlene. Nang makarating sila sa condo unit ni Charlene, may mga pulis nang naroon. Pati na rin ilang mga reporters ng network na pinagtatrabahuhan nito. Napag-alaman din niya, isa sa mga exes nito ang pumasok sa condo unit at tinangay ang ilan sa mga personal na gamit ni Charlene. Wala naman daw pera o mahahalagang kagamitang nawawala. Ni hindi nga rin daw nagalaw ang jewelry box nito. Kung ano mang pakay ng ex nito sa mga personal nitong gamit hindi niya alam. But for sure, may binabalak itong hindi maganda. Nathan, sabi agad ng dalaga pagkakita sa kanya. Nagulat pa siya nung yakapin siya nitong parang takot na takot. Andrea's POV. Walang kibo si Andrea habang nakaupo sa isang sulok. Kasalukuyang iniimbestigahan ng mga pulis ang nangyaring nakawan sa condo unit ni Charlene. May mga press people din na naroon. Hindi niya alam kung sinadyabang kontakin ng mga to ni Charlene. Ngunit di niya nagustuhan ng bigla na lamang nitong yakapin si Nathan kanina. Pero siya hindi man lang pinansin. Naiintindihan naman niyang labis tong natakot dahil sa nangyaring panloloob sa unit nito. Pero kailangan pa ba nitong yakapin ang asawa niya at umiyak sa balikat nito? Tsaka may mga pulis na naman parang sumaklolo dito. Bakit kailangan pa nitong tawagan si Nathan in the middle of the night? Alam niyang hindi tama na pati ito, bigyan pa niya ng mali siya pero hindi niya maiwasan na mapaisip. Alam ni Charlene na may pamilyang tao na si Nathan. Bakit kailangan tawagan pa nitong asawa niya? Gayong may iba na naman pala tong kasama dito. Para namang may magagawa pa si Nathan sa nangyari. Pero nanahimik na lamang siya. Baka naman sabihin sa kanya, lahat na lang ginagawa niya ng issue. Ayaw naman niya magmukhang kontrabida pa siya at makitid ang pangunawa. Besides, alam niya, concern talaga ang kanyang asawa kaya nila pinuntahan si Charlene. No more, no less. Kung kaya di niya dapat gawing big deal ang tungkol dito. Pero di niya pa rin maiwasan na mapaisip. Feeling kasi niya napaka-inconsiderate naman ni Charlene para hindi isaalang-alang ang nararamdaman niya bilang asawa ng lalaking palagi nitong tinatawagan. Matapos matiyak na Nathan na okay na ang kalagayan ni Charlene, may mga kasama na ito'y na maalam na rin sila. Napansin niya hindi man lang siya tinapunan ng tingin ni Charlene. Kay Nathan lang talaga nakatutok ang mga mata nito, as if hindi siya nag-e-exist sa paningin nito.
Nasa loob sila ng kotse nang hawakan ni Nathan ng isang kamay niya at hagkan iyon. I love you. Pagbibigay assurance nito sa kanya. Nahalata nito marahil na may katiting pa rin siyang selos na nararamdaman pagdating kay Charlene. I love you too, sagot niya rito. Pero sana alam ni Charlene ang limitasyon niya. I know, at hindi akong dapat tinawagan niya ng ganitong oras, sabi nito sa kanya. Nawala lang siguro sa isip niya. Kahit naman kasi paano naging close kami sa isa't isa. I hope you don't mind. Anito sa kanya. I understand. Pero sana next time ma-realize niya kung saan siya dapat lumugar. Prangkang sabi niya rito. Besides, bakit kailangan niyang tawagan? Obvious namang natawagin ang lahat ng kaibigan niya, pati nga mga polis. Ani rito. Nagkibit balikat lang si Nathan saka pinaandar na ang sasakyan. Hanggang makauwi sila ng bahay pala isipan sa kanya ang motibong ni Charlene. Lalo pat napakalamig na naging pakikitungo nito sa kanya kanina. Ni hindi nga siya pinansin kahit binati niya ito. Siguro kapag tumawag ulit ito ng ganong oras ng gabi, siya na ang kakausap dito. Kahit pa nga sabihing mahal na mahal siya ni Nathan, hindi pwedeng pakampante, lalo pat marami na siyang naging karanasan sa mga ganitong bagay. Hindi pwede yung masyado siyang nagtitiwala. Ayaw niya nang maulit ng ginawa sa kanya ni Jackie. Nang makarating sila ng bahay, nagulat siya nang tumatawag na naman si Charlene. Talaga bang wala tong balak pagpahingahin ng asawa niya? Ano na naman bang kailangan niya this time? Napipikon na sabi niya. Di pinansin ni Nathan ang tawag ni Charlene. Don't worry about her, Andrea. Sabi nitong hawak siya sa magkabilang balikat. May unfinished business pa tayong dalawa. Pilyong sabi nito sa kanya. Napatili siya nang bigla na lang siya nitong buhatin, papasok sa kanilang kwarto. Ngunit nadidistract siya dahil waring ayaw itong tigilan ni Charlene. Inis na kinuha niya ang phone sa bulsa nito. Sinagot ang tawag ng dalaga. Hello Charlene, what do you want? Nagpapahinga si Nathan, may kailangan ka ba sa kanya? Hindi maitago ang iritasyon sa tono ng panalita niya. Andrea, actually, nag-aalala ako kaya ako napatawag. Remember, ninakawan ako ng ex-boyfriend ko? I just realized na yung ibang mga personal na kinuha niya, mga intimate pictures namin ni Nathan. Napakunot ang noon niya. Paano nagkaroon ng intimate pictures si Charlene at Nathan kung walang namagitan sa dalawang ito? Unless nagsisinungaling sa kanyang asawa. Ayoko sanang sabihin to sa iyo, Andrea, but since ikaw ang sumagot ng tawag ko, mas mabuting malaman mo habang maaga pa. Sakali mang ilabas ng ex-boyfriend ko mga yun sa media. My ex-boyfriend will do everything para lang sirain ang career ko. Pahayag nito sa kanya. And I guess para din sirain ang pagsasama naming mag-asawa. Gusto sana niyang idugtong dito, pero sa halip parang nanlulumong iniwat niya kay Nathan ang cellphone nito. Mukhang may problema kayong dapat ayusin ni Charlene. Matabang na sabi niya rito, tsaka masamang masama ang kalooban. Pumasok ng banyo. Nilakasan pa niya ang pagkakabukas ng shower. Nagtanggal siya ng suit at tinapat niya ang kanyang katawan sa tubig. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig niya na ang boses ni Nathan sa labas ng pinto. Andrea, let me explain. Sabi nito, pero tinakpan lamang niya ang kamay ng asawa. Ayaw muna niyang makipag-usap dito. Mas matatanggap pa siguro niya. Kung sa umpisa pa lamang nagpakatotoo na sa kanya si Nathan. Di ganitong bigla na lamang siyang bubulagin ng balita na may intimate pictures ito kasama ng babaeng iyon. Andrea, open the door please. Yung mga larawang tinutukoy ni Charlene, hindi ko alam ang lahat ng yon. Andrea? Charlene's POV. Tatawa-tawang ipinatong ni Charlene ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Alam niyang bukas na naman siya ang laman ng balita. Malaking tulong ang pagiging kontrobersyal para mapag-usapan siya ng husto at mas lalong tumaas ang ratings ng kanyang bagong programa. Actually, hindi naman siya nababahala kung lumabas man ang intimate photos niya kasama si Nathan. Kung tutuusin nga'y makakatulong pa yon sa pag-angat ng career niya. Especially now that she is portraying a new image. Besides, matagal na siyang umalis sa news department kaya di magiging issue yan sa kanyang trabaho. The more na pag-uusapan siya, the better. Tsaka gustong-gusto niya yung ideya na makadidikit siya sa pangalan ni Nathan. Ewan ba niya kung bakit mas lalo siyang na-attract kay Nathan, gayong alam niyang may Andrea na ito. Siguro dahil mas challenging sa kanyang ganito. Nasanay kasi siya na lahat ng gusto niyang makuha, pinaghihirapan niya. Bata pa lamang siya, hindi naging madali ang buhay sa kanya. Kung di pa marahil sa scholarship na binigay ang foundation ni Nathan sa kanya, baka di siya agad makatapos sa kanyang pag-aaral.
Kaya naman, mas lalo pang naging porsigido siya ng college na makilala niya ang kanyang benefactor. At na makita nga niya to sa unang pagkakataon, di niya na to nakalimutan pa. Since then, humanga na siya rito. Noon, infatuated lamang siya. Pero ngayon, palagay niya ay talagang iniibig niya na ito. Kaya nga nang minsang na problema ito kay Andrea, ay hindi pa nagkakabalikan ng mga to. Sinamantala niya ang pagkakataon. Nilasing niya ito ng husto. Nilagyan pa niya ng pampatulog ang alak na ininom nito, tsaka humingi siya ng tulong sa isang kaibigan nang maiuwi niya ito sa kanyang kondominium. Actually, wala namang namagitan sa kanilang dalawa. Natuwa lamang siyang kinuhanan to ng larawan katabi niya at pareho na silang nakatakip ng kumot habang walang saplot ang katawan. Yun nga lang mga larawang kinuha ng ex-partner niya. Napahalakhak siya habang nakikinita niya si Andrea. Tiyak niyang magwawala ito bukas kapag lumabas sa dyaryo ang mga kuhang iyon. I will make sure na mawawasak ko ang pagsasama niyong dalawa. Sabi niya habang nagsasari ng alak sa baso. Di pala niya kayang makitang masaya si Nathan sa piling ng babaeng iyon. Ayaw niya. Munti ka na ngang maging sa kanya si Nathan, kaya nang mabilis siyang sumuko. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Napailing siya na maalala ang itsura ni Andrea habang nakayakap siya kay Nathan. Di may pagkakailang selos sa mukha nito ng mga sandaling iyon. At mas lalo lang siyang gaganahang pagsilosan ito. Mainam ngang hindi ito masyado nagtitiwala kay Nathan. Mas madali niyang masisira ang mga ito. Tumangga siya ng alak, tsaka nagtungo sa terrace ng kaniyang unit. Tinawagan na niya ang mga kaibigan niyang reporters. Alam na niyang bukas sa bukas, laman na siya ng mga balita. Napangisi siya, tsaka sinagot ang tawag ng ex niyang si Jericho. Jericho, nasa account mong pera, ani rito. Pero gusto niyang masiguradong hindi ako madadamay dito. Charlene? Sabi nito sa kanya. Hindi siya sumagot, sa halip, ini-off niya ang phone. Ilang sandali pa, tinawagan na naman siya nito, ngunit nagbingi-bingihan na lamang siya. Para sa kanya, tapos na ang papel nito sa buhay niya. Hindi niya na to kailangan pa, kaya wala na silang dapat pag-usapan pa. Nagawa na ito ang iniuutos ito sa kanya. Andrea's POV. Andrea, will you please listen to me? Piniksa niya ang mga kamay ni Nathan na nakahawak sa kanya. Sana sinabi mo na lang sa akin na nagkaroon kayo ng intimate relationship na babaeng yon para hindi na ako nabibigla pa. Hindi ganitong itatanggi mo pa pagkatapos saka mo ko gugulatin? Masamang-masama ang loob na sabi niya rito. Namumugto ang mga mata niya. OMG, Andrea. Hindi ko nga alam ang sinasabi nga ni Charlene. Hindi mo ba talaga ako pagkakatiwalaan, ha? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, walang nangyaring kahit ano sa amin ni Charlene. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang intimate pictures na yun. Pero paiimbestigahan ko ang tungkol sa bagay na yan para pangatunayan ko sa'yo na nagsasabi ako ng totoo. Sigaw nito sa kanya. Di siya nagsasalita. Wala ka bang tiwala sa akin? Masamang-masama ang loob na tanong nito sa kanya. Akala ko ba nakako tayo sa isa't isa? Na magkasama nating haharapin kung ano man ang mga pagsubok na darating sa atin, pero bakit eto ka na naman? At ako pa ngayon na may kasalanan? Akala ko rin nangako tayo sa isa't isang walang lihiman, pero bakit ganito? Umiiyak na tanong niya rito. Parang naubos na ang pasensya ni Nathan. Peste, kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Total hindi mo naman ako pinapakinggan. Nakakapagod na to. Sigaw nito, tsaka padabog na lumabas ng kanilang kwarto. Napakurap-kurap siya. Ikinagulat niyang ganon ang magiging reaksyon nito. Ni hindi man lamang siya nito sinuyo. Nathan's POV. Pinakaripas si Nathan ang pagpapatakbo ng sasakyan. Gusto niyang kumprontahin si Charlene. Di niya alam kung anong pakina nito sa buhay, ngunit may kutob na siyang ngayong sinadya nito ang nangyari. Nagkita tayo sa coffee shop sa ibaba ng building. Seryosong sabi niya kay Charlene nang tawagan niya ito. Napipikon siyang ayaw siyang bigyan ng pagkakataon ni Andrea na magpaliwanag. Ganito ang nangyari noon sa kanila at di niya napapayagan na maulit pang muli iyon, kaya kailangan niyang maresolba ang isyu na ito sa lalong madaling panahon. Nasa coffee shop na si Charlene nang dumating siya. Agad na itong tumayo at akmang yayakapin na naman siya. Ngunit mabilis niya itong naitulak papalayo. Seryoso ang mukha niya nang tingnan ito. Di ko alam kung anong kalokohan to, Charlene. Pero sigurado kung hindi ka inosente tungkol sa bagay na to.
Aniyang walang kangiti-ngiti habang nakatingin dito. Paano niya to magkakaroon ng intimate na mga larawan? Gayong wala namang namagitan sa kanilang dalawa. At wag mong sabihing lasing ako ng araw na yon dahil nalalasing ako kahit papaano natatandaan ko pa ang nangyayari sa akin. Umiwas ng tingin si Charlene sa kanya. Hindi ko rin alam, aniya. Pero yun ang sabi ng ex ko. Tinawagan niya ako tinatakot na ikakalat daw niya mga pictures na yon. Sabi nito sa kanya. Natatakot ako sa kanya, Nathan. Inawakan nito ang isang kamay niya. Pakiramdam ko bawat galaw ko minamanmanan niya. Ibigay mo sa akin ang phone number niya. Gusto ko siya makausap. Sabi niya rito. Kitang-kita niya ang pamumutla na mukha ni Charlene nang marinig ang sinabi niyang iyon. Napahinga siya ng malalim. Bigla siyang kinutuban. I knew it. Palabas mo lamang lahat ng ito, hindi ba? Kasabwat mo ang lalaking iyon. Hindi ka totoong nilooban, hindi ba? Pinagdoloko mo lang ang mga pulis. Ani ang galit na hinawakan nito sa magkabilang balikat. Wala siyang pakialam kung maraming nakatingin sa kanila na mga sandaling iyon. Nathan, what are you talking about? Inakusahan mo lang akong gimmick ko lang ang mga nangyayari? My God! Ako pa ngayon ang lumalabas na sinungaling. Ako ang agrabyado dito, Nathan. Palagay mo gagawa ko ng isang bagay na kasisira ng karir ko? Nagdaramdam na tanong nito sa kanya. Naningkit ang mga mata niya. Tell me, magkano binayad mo sa ex mo para sirain ang pagsasama namin ni Andrea? Mariing tanong niya rito. My God, Nathan, I can't believe ganyan kababang tingin mo sa akin. Napapaluhang tanong nito sa kanya. Sa palagay mo, anong mapapala ako kapag nasira ko ang pagsasama ninyong dalawa? As if naman ikakasikat ko yon. Yamot na binitawan niya ang babae. Siya mismo ang tutugi sa ex nito kung kinakailangan para lang patunayan kay Andrea ang lahat ng sinasabi niya. Nagmamadali siyang lumabas ng coffee shop dahil palagay niya kahit anong gawin niya hindi aamin sa kanya si Charlene. Pero malakas ang kutob niya ngayon, gimmick lang nito ang mga nangyari. Kung ano ang motibo nito hindi niya pa sigurado. Andrea's POV. Kagad kinontak ni Andrea si Gerald at nagpatulong dito na alamin nito ang totoong nangyari. Don't worry, Andrea. Aalamin ko kung anong totoo. Sabi nito sa kanya bago matapos ang pag-uusap nilang dalawa. May palagay akong nagsasabi ng totoo ang asawa mo. I have known Charlene more than 5 years at kilala ko kung paano yung ginapang kinalalagyan niya ngayon. Wala siyang pakialam kasi hodang may masagasaan siyang tao. Basta sumikat siya. Kaya nga nagkaroon agad siya ng sariling show dahil sa style niya eh. Sana wag niyang gamitin ang asawa ko para lang sa mga kagustuhan niya. Ani niya sa kaibigan. At sana wag kang basta-basta nagpapa-apekto sa mga naririnig mo. Dahil kapag nagpa-apekto ka para mo na rin binigyan ng satisfaction si Charlene kung ano mang binabalak nito. Napaisip siya. Palagay niya may katwiran si Gerald. Bakit nga ba siya biglang nagpa-apekto sa halip pakinggan niya ang paliwanag ni Nathan? Don't let her win, Andrea. Di naman lingid sa'yo ang obsession ng babaeng yun sa asawa mo, diba? Dagdag pang sabi nito sa kanya. At alam niya tama si Gerald. Gusto niyang magalit sa kanyang sarili dahil pinairal na naman niya ang pagiging selosa niya. Sana nga pinakinggan niya ang asawa. Bakit ba palagi nalaman niyang pinagdududahan si Nathan? Ilang beses ba nitong kailangan patunayan kung gaano siya nito kamahal? Eksaktong kakatapos siya makipag-usap kay Gerald nang dumating si Nathan. Hindi niya alam kung paano to haharapin dahil baka nga mainit pa ang ulo nito. Dumiretso to sa loob ng banyo na parang di siya nakita. Alam niya hanggang ngayon masama pa rin ang loob nito sa kanya. Nagpaikot-ikot siya sa loob ng kwarto habang hinihintay itong makalabas ng banyo. Nakatapis lang to ng tuwalin ng lumabas. Di niya alam kung paano uumpisahan ang mga sasabihin kung kaya't humugot siya ng malalim na hininga para doon kumuha ng lakas sa buong pagpapakumbabang tumingin dito. I'm sorry kung mas pinaniwalaan ko pa ang mga sinabi ni Charlene at di kita binigyan ng pagkakataong magpaliwanag kanina. Halos paanas lang na sabi niya rito. Ang totoo, punong-puno ako ng insecurity sa katawan ko. Lalo pa nga't alam kong ako ang laking bata ni Charlene sa akin. Kaya nasaktan kagad ako na sabihin niyang may intimate pictures kayong dalawa. Without listening first to my side of the story. Actually, hindi ko alam kung paano ako nagkaroon ng intimate pictures with her. I mean, di ako nakipagsalo sa kanya. Never kong naisip makipagsalo sa kanya kahit kailan. Kahit nga lasing na lasing pa ako. At isa pa, Andrea, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo,
Kahit kailan hindi ako na-attract sa ibang babae, gaya ng attraction nararamdaman ko sa'yo. Palagay mo, tsatsagain ko maging single na matagal kung ganun lang kabilis paltan ka? I'm sorry. Minsan napapagod akong patunayan sa'yo na sincere akong punan lahat na naging pagkukulang ko sa'yo kasi parang hanggang ngayon, pinagdududahan mo pa rin ako. Bigyan mo naman ako ng chance na patunayan ko sa inyong mag-ina na nagbago na nga ako. Masama ang loob na sabi nito sa kanya. Kasi pakiramdam ko hanggang ngayon, punong-puno ka pa rin ng duda. Feeling ko hanggang ngayon hindi mo pa rin ako mapatawad sa mga kasalanang nagawa ko sa'yo noon. My God, Andrea, matagal ko nang pinagbayaran lahat ng nagawa ko at nakakapagod na paulit-ulit nang sinusumbat mo sa akin lahat ng yon. Sabi nito at saka lumabas ng kwarto. Naiwan siya sa kwarto, nakasunod lang ng tingin dito. Napapikit siya nang ma-realize na pinapahirapan siya ng husto ni Nathan. Bakit nga ba hanggang ngayon, hindi pa rin niya ito tuluyang napapatawad sa lahat ng mga kasalanang ginawa nito? Bakit hanggang ngayon punong-puno pa rin siya ng pagdududa? Nathan's POV. Umila ng bangko si Nathan at naupo habang hinihintay ang kapeng sinalang niya sa coffee maker. Mahal na mahal niya si Andrea at gusto niya itong makitang masaya sa piling niya. Gusto niyang patunayan na nagbago na nga siyang talaga, pero nasasaktan siya tuwing pinagdududahan siya nito. Magpahanggang ngayon ang katapatan ng pagmamahal niya. Kulang pa ba ang ginagawa niyang to? Di niya na alam kung ano pa bang kailangan niyang gawin para patunayan ditong hindi na siyang salbahing si Nathan. Nagbago na siya. Tinalikuran niya ng lahat na masasamang nakagawian niya noon. Pambababae, bisyo, at mga iligal na gawain kaya't sana naman bigyan siya nito ng chance at pagtiwalaan. Nakakapagod din na paulit-ulit itong ipinaparamdam sa kanya na wala pa rin tong tiwala sa kanya magpahanggang ngayon. Tao lang siya. Napapagod din naman siya. Masyadong malalim ang iniisip niya kung kaya di niya na malayang nasa likuran na pala niya si Andrea. Alam ko masama ang loob mo dahil iniisip mo hindi kita pinagkakatiwalaan. Panimula nito saka humila ng bangko at naupo. Alam ko, maling pagdudahan kita lalo pat nakikita ko kung paano ka nagsusumikap makabawi sa lahat ng mga nangyari noon. Ani Andrea sa kanya at saka huminga ng malalim. Masama ang loob ko. Dahil pakiramdam ko hindi mo na makalimutan lahat ng mga naging kasalanan ko sa iyo noon. Nakigilty ako tuwing pakiramdam ko paulit-ulit mong pinapaalala sa akin lahat. I am trying, Andrea. God knows, hindi mahirap tong pinagdaraanan ko. Panimula niya. Di niya magawang sikilin ang lahat ng sama ng loob kaya hinayaan niyang kumawala lahat sa dibdib niya. May mga gabing napapanaginipan ko. Lahat ng mga nangyari, alam mo ba yon? Yung pagkawala ng ilan sa tauhan ko, yung lahat ng pamilyang napawisyo ko. Hanggang ngayon, nandito pa rin yan sa dibdib ko. Hanggang ngayon, pinapahirapan pa rin ako pagkatapos, eto ka, dinadagdagan lahat ng paghihirap ng kaloobang nararamdaman ko. Tiningnan niya to ng matiim. Hanggang kailan mo ako paparusahan? Di rin nakapagpigil na tanong niya rito. Di ba dapat itong kauna-unang makakaintindi at makakaunawa sa kanya? Pero pakiramdam niya hanggang ngayon, dinidiin pa rin siya nito sa mga kasalanang hanggang ngayon, pinagbabayaran pa rin niya. God, Andrea, napapagod na rin ako. Napapagod na paulit-ulit patunayang nagbago na ako at nagsumikap tahaking yung matuwid na daan. I think it is no use kung hanggang ngayon, hindi mo pa rin lubos nakakalimutan lahat na nagawa kong kasalanan. Tila hirap na hirap pang sabi niya rito. Andrea's POV. Napahagat labi si Andrea. Alam niyang ginagawa nitong lahat para makabawi sa lahat na naging atraso nito sa kanilang mag-ina. At alam niyang hanggang ngayon hindi pa rin niya maiwasan na hindi magduda. Pinipilit kong kalimutan ang lahat. I'm sorry kung minsan hindi ko pa rin maiwasan na hindi magduda. Sabi niyang ginagap ang isang kamay nito. Hanggat maaari ayaw niyang magkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Ngunit mahirap din sa parte niyang ibigay ang buong tiwala, lalo pa at ilang beses siya nitong binigo. Gusto ko mag-work ang relasyon natin. Di ko kakayanin kapag naghiwalay tayong muli pero sana bigyan mo ako ng chance maging isang mabuting asawa at ama kay Nathaniel. Nagsusumikap ako pero bakit parang di pa rin sapat? Tanong ni Nathan sa kanya. Ramdam niya ang sama ng loob sa bawat katagang binibitawan nito. Yumakap siya rito ng ubod ng higpit. Siya rin naman. Di niya kakayanin kung magkahiwalay pa naman silang muli ni Nathan. Tulungan mo rin akong matanggal lahat ng alalahanin sa isipan ko. Hindi rin madali yung may part na binigay lahat ng tiwala ko. Pero unti-unti, kaya hiling ko sa'yo, wag mo sana akong bigyan ng dahilan para pagdudahan ka.
Umiiyak na sabi niya rito. Iniisip ko na may mga intimate pictures ka kasama ni Charlene. Parang dinudurog na yung dibdib ko. Sa palagay mo wala akong dapat ipag-alala? Nathan, babae lang ako. Maganda si Charlene at sikat. Di naman imposibleng... Shh! Ilang beses ko bang paulit-ulit sasabihin sa'yo na kahit kailan, hindi ako nagkagusto sa kanya. Pagbibigay assurance ito sa kanya. Alam ko din normal lang naman na magalit ka. Pero sa maniwala ka at sa hindi kahit minsan, walang nangyari sa aming dalawa ng babaeng yon kaya't sa halip magduda ka, pagtiwalaan mo naman ako. Hayaan mo ginagawa ko lahat para malaman ang totoo. Pero malakas ang kutob ko ngayon para kanaan lahat ng ito ni Charlene. Ngayon ko lang din naisip na baka gawa-gawa lang niya yung nangyaring panloloob sa bahay niya. Yun din ang hinala ni Gerald at ngayon, para naiisip na rin niyang posibleng ang gawin ito yon. May mga tao nga naman talagang gagawin ng lahat kahit makasagasa pa ng ibang tao basta't makuha lang ang gusto. Pero ano naman kaya sa palagay mo ang motibo ni Charlene bakit niya gagawin yon? Tanong niya sa asawa. Nagkibit to ng balikat saka tumingin sa kanya. Kumuha ako ng private investigator para alamin ang totoo. At patutunayan ko sa iyong wala talagang namagitan sa amin na kahit ano ni Charlene. Naniniwala na ako? Mahinang sabi niya rito. I'm sorry kung bigla-bigla ako naniwala sa kanya at di man lang kita binigyan ng chance na magpaliwanag. Alam ko pikon na pikon ka kanina kaya bigla ka nang umalis. Ang totoo nakipagkita ako kay Charlene and I confronted her pero ayaw niyang umamin kaya tinawagan kong kaibigan ko. Papahanap ko ng ex na sinasabi niyang nanloob sa bahay niya. Anito sa kanya. Ang totoo, tinawagan ko rin si Gerald. Nangunot ang noo ni Nathan. Bakit ba? Matagal na nang kilala si Charlene. Besides, trabaho niya yun. Magaling siyang researcher kaya nagpatulong ako sa kanya. Hindi ito mimik. Napalingon sila na marinig nilang tumunog ang coffee maker. Tumayo siya at kumuha ng tasa. Alam niya tulad niya, hindi na rin ito makatulog. Ko-intensyon ni Charlene guluhin sila mag-asawa. Kaya nito yung ginagawa, nagtagumpay ito. Pagkaabot dito ng tasang may mainit na kape, naupo siyang muli sa may tabi nito. I hope okay lang sa'yong humingi ako ng tulong kay Gerald? Nakibit balikat to. Nandiyan na yan, may magagawa pa ba ako? Nathan, malinaw naman sa'yo. Kaibigan ko lang si Gerald, hindi ba? Paglilinaw niya rito. Yeah, and I don't question your friendship with him. Kaya lang, sana hiniyaan mo akong ayusin ang tungkol dito kasi problema natin to. At wala sanang ibang tao pang may involved dito. But anyway, nandiyan na yan. Tila nagdamdam na sabi nito sa kanya. Alam niya mali na naman siya ng hininga ng tulong. Si Gerald, nang hindi muna niya kinukonsulta ang asawa, eto na naman siya, pinangunahan na naman niya ang asawa. Sa kabilang banda, gaya ng inaasahan laman ng mga balita ang nangyari kay Charlene, kumalat din ang mga larawan nito kasama si Nathan na nasa ilalim ng kumot. Kaagad siyang tinawagan ng mga kapatid niya at ng mommy niya na makarating sa mga to ang balita. Pinaliwanag niya sa mga ito lahat at binigyan ng assurance sa mga to na kung sakaling totoong nangyari ang nasa larawan, yun ay nung di pa sila nagkakabalikan ni Nathan. Siyempre, hindi niya na sinasabi ang mga to na nagkaroon sila ng tampuan ng asawa ng dahil doon. After niyang makausap ang mga to, tinawagan niya si Charlene at tiniling na mag-usap sila. Pumayag naman tong makipagkita sa kanya kaya gumayak kagad siya at tinagpo to malapit sa unit nito. Di niya na pinaalam pa kay Nathan ang pakikipagkita kay Charlene dahil pakiramdam niya hindi naman na niya kailangan ihingi yun ng permiso sa asawa. Nandoon na sa tagpuan si Charlene nang dumating siya. Posturang-postura ito sa suot nitong pulang bestida at Chanel sunglasses. Di rin naman papakabog ang itsura niya sa suot niyang pink dress. I'm sorry kung medyo na-late ako. Sabi niya rito nang maupo. Ang totoo sinadya niya magpalit kahit pa siya nag-request ng meeting na to. Pasimple niyang inabot dito ang hawak na dyaryo. In fairness, photogenic ka dyan. Nakangising sabi pa as if hindi affected sa mga larawan na lumabas. Oh, nakita mo na pala? Tila nanunod yung sagot nito. Nakangisi ito nang tingnan siya. Ang gwapo ni Nathan, hindi ba? I know. Kaya nga ginagawa mong lahat para makuha ang atensyon niya, hindi ba? Very sarcastic na sabi niya. Pero binabalaan kita. Nag-aaksaya ka lang ng effort dahil kahit anong gawin mo, hindi mo siya maaagaw sa akin. Aniyang umayos ng upo, tinignan to na waring nanonood ang kanyang mga tingin hanggang sa mga buto nito. Hindi ka ba naaawa sa sarili mo sa ginagawa mong yan? Ano sa palagay mo ang ginagawa ko? Hindi ko siya pinilit. Alam kong walang namagitan sa inyo. Get niya? Hindi ko alam kung anong pakanamong yan. Kung iniisip mong ikakadagdag ng kasikatan mong ginagawa mo, nakakaawa ka.
Dahil sa ginagawa mong yan, lumalabas na isa kang homewrecker. Tsaka wala bang ibang lalaki nagkakagusto sa'yo at halos magtanggal ka na para nga mapansin ng asawa ko? Ang kaso, ginagawa mong lahat pero tingnan mo, tinutulungan ka lang niya? Napansin niyang namula ang pisngi ni Charlene. Lihim siyang nangiti dahil palagay niya, nakuha naman ito ang nais niyang ipahiwatig. Nakakaawang itsura mo sa picture oh. Obvious na walang kamali-mali ang asawa ko nang kunan mo siya ng picture. Actually, nakuha kong footage yan kanina. Anong ibig mong sabihin? Gulat na tanong nito sa kanya. O hindi pa nabanggit sa'yo ni Nathan? Nag-hire siya ng private investigator and yeah, magaling yung taong binayaran niya para alamin ang totoo. Pagkasabi nun, kinuha niya ang mga larawang binigay kay Nathan ng private investigator. Nakuha ang footage nung araw na halos walang malay si Nathan habang inaakay ni Charlene, katulong na isang lalaki papasok sa kondo nito. At ang footage tumutugma sa araw na kinunan nito sa Nathan na nasa ilalim ng kumot kasama nito. Nakita niya ang pangangatal ng kamay ni Charlene habang tinitingnan ang mga larawan. Napangiti siya. Gagawa ka rin lang naman ng kababalaghan, hindi mo pa pinaghusayan, sabi niya rito. Galit na galit tiningnan siya ni Charlene. Akmang kakalmutin siya nito sa mukha pero mabilis siyang nakatakbo palayo dito. Susundan sana niya ito ngunit napansin itong may isang babae na kumukuha ng video nila kaya sa halip na habulin siya ni Charlene ay ang babae yun ang hinarap nito. Peste? Sino may sabing kunan niyo ako ng video? Dinig pa niyang sigaw nito. Napapailing na lang sumakay na siya sa kanyang kotse. Nathan's POV. Kapag hindi ka nagsabi ng totoo, tatamaan ka sa akin. Galit na sabi ni Nathan kay Jericho nang mahuli to ng mga pulis. Napangisi ang lalaki. Tingnan siya ng waring nakakaloko. May mapapala ba ako? Kung magsasabi ako ng totoo? Ipapakulong niya pa rin naman ako, hindi ba? So mas mabuti na manahimik na lamang ako. Kiniwelyohan niya ito at akmang susuntukin na ngunit maagap siyang napigilan ng mga pulis. Peste ka? Niloloko mo ba ako? At anong napala mo sa pagpapakalat ng walang kwenta mga pictures na yon? Tanong niya rito. Tipid ng ngiti lang tinugon nito sa kanya. Isang ngiting tila gustong-gusto siyang galitin. Pikon na pikon siya kung kaya't di na siya nakapagpigil pa. Mabilis niya tong nasuntok. Pupuruhan niya sana ito, ngunit agad na hawakan ng dalawang pulis ang mga kamay niya. Boss, kami nang bahala sa kanya. Bulong pa sa kanya ng hepe ng pulis, tsaka sinenyasan ng mga tauhan ito na ilayo ng lalaki sa kanya. Palihim niyang inabutan ng perang hepe. Alamin mo kung ano talagang totoo. Halos pabulong niyang sabi dito. Pasimpleng tumango ang hepe sa kanya. Babalikan kong pesting yun mamaya. Babala niya sa hepe, tsaka lumabas na ng police station. Tinawagan kagad niya si Andrea para ibalita na nahuli na ang nanloob sa condominium ni Charlene. Iniintay ko lang umamin sa akin ang lalaking yon para makonfront ko si Charlene tungkol dito, sabi pa niya sa asawa. Sa kabilang banda, gaya ng hinala nilang lahat, nadiskubre nilang inutusan nga ni Charlene ang dating boyfriend nito at kinasabwat ikalat ito ang mga litrato ni Nathan at Charlene. Napaamin nila to na binayaran to ng 100,000 pesos ni Charlene para gawin ang bagay na yon. Napag-alaman din nilang ito ang kasama ni Charlene nang gabing walang malay na dinala siya ng mga to sa kondo at tanggalan para makuha ng litrato. Kagad kinompronto niya si Charlene nang malamang itong may pakana at gawa-gawa lang nito ang naganap na nakawan sa kondo nito. Bakit mo ginawa yon? Wala akong ibang maisip na dahilan para isipin mong pagsiraan ang pagkatao ko. Disappointed na tanong ni Nathan sa dalaga. I did not know you're capable of doing that. May pinag-aralan ka and I did not know you will stop to that level. Bakit kailangan mo sirain ang tiwala ko sa'yo, Charlene? Tinatanong mo kung bakit? Sabi nitong parang maiiyak na tiningnan si Nathan. Alam mong gusto kita pero kahit anong gawin ko, hindi ako pinipili ng mga taong mahal ko. Ano bang meron sa babaeng yun na wala sa akin? Di siya makapaniwala sa katwiran nito. Napapailing tiningnan niya ito. You are so selfish. Sinayang mong pagkakaibigan natin? Kaibigan? Peste, hindi friendship ang gusto ko. Parang nababaliw na sigaw nito sa kanya. Alam mo bang tuwing nakikita kong masaya ka, sa piling ng Andrea yon inis na inis ako? Munti ka nang maging tayo kung di siya bumalik eh. Naririnig mo ba ang sinasabi mo ha, Charlene? Gulat na sabi niya. Kahit di siya bumalik sa buhay ko, hindi magiging tayo. Si Andrea ang mahal ko at kahit ano pang gawin mo, hindi mo masisira ang relasyon namin. Kaya pwede ba tigilan mong ilusyon mong yan? Sigaw niya rito.
Tinangka siya nitong yakapin pero mabilis na tong tinulak. Diring-diri siya habang tinitingnan to. Di siya makapaniwalang bababa ito sa ganoong level para lang makuha nito ang gusto nito. Hindi naman siguro langit sa'yo na may mga ilang reporters na kinuha ang pahayag ng ex-boyfriend mo and I'm sure bukas lalabas na ako na talaga ang totoo. Paalala niya rito. Bigla tong natigilan sa kanapaisip. Maya-maya sumigaw ito. No! Hindi niyo ako kayang sirain? I'm sorry pero ikaw ang gumawa niyan para sa'yo. Sabi niya at saka mabilis na itong tinalikuran. Andrea's POV. Sana maliwanag na sa iyong lahat. Sabi ni Nathan kay Andrea nang bumalik na to sa bahay. Napapahiyang tinignan niya ang asawa at niyakap na mahigpit. I'm sorry kung ilang beses kitang pinagdudahan, sabi niya Rio. From now on, magtitiwala na akong talaga sa'yo. Alam ko namang pinatutunayan mo talagang nagbago ka na. At pinararamdam mo sa amin kung gaano mo kami kamahal. At sorry kung gaano hindi ko nakikita ang effort mo. Pasensya ka kung masyado ako nagiging immature at may pagka-demanding lately. I know you love me so much at ginagawa mo naman ang lahat. It's just that, masyado lang akong takot na mawala ka pang muli sa buhay namin ni Nathaniel. Inawakan nito ang magkabila niyang pisngi at tinitigan siya nito ng buong pagmamahal. At sino naman may sabing mawawala na naman ako sa buhay niyo? God knows kung paano ko pinagdasal ang araw na magkasama tayong muli. Kaya hindi ako sira para sayangin ang pagkakataong makasama ko kayo. And I promise na habang nabubuhay ako, wala na ako ibang babaeng mamahalin kundi ikaw lang. I thought love mo ko Bakit si mommy lang? Biglang narinig nilang tanong ni Nathaniel sa ama. Nakahaba pa ang uso nito at tila nagtatampong tinignan ng ama. Nagkatinginan tuloy sila at sabay na nagkatawanan. Nilapitan ni Nathan ang bata at ginilo ang buhok nito. Siyempre naman pati ikaw. Inirapan to ni Nathaniel. Kaya pala, palagi kayong nagde-date ni mommy na hindi ako kasama. Ang lakas ng tawa ni Nathan. Pati ba naman ikaw nagsiselos din? Manang-mana ka sa mommy mo na napakasilosa. Oy, for your information, naging busy lang kami ni mommy lately sa pag-resolve ng mga issues. Di pa nga kami nagde-date But since pinaalala mo, hayaan mo. Bukas na bukas lalabas tayong tatlo. Talaga? Matagal na rin tayong walang family day Ani Nathaniel. Nagningning ang mga mata nito habang nakatingin sa ama. Pupunta ba tayo sa Amanpulo, ha, Daddy? Sabi ng friend ko maganda daw doon kaya lang medyo mahal. Hindi ba pwedeng next time na lang yon kapag okay ng budget ni Daddy? Sa ngayon, Boracay pa lang ang afford ko Sagot ni Nathan dito. Boracay? Wow, maganda rin doon, di ba, Mommy? Natatawang tumango siya sa anak. Siyempre naman, baka nga mas maganda pa yon kesa Amanpulo Excited na ako. Tuwang-tuwang sabi ng bata. Napapangising nagkatinginan sila ni Nathan. Pareho silang nag-uumapaw sa kaligayahan habang nakikita niya na masaya ang kanilang anak. Alam niya marami pa silang pagsubok na pagdaraanan bilang isang pamilya. Alam din niyang di ka agad-agad mawawala ang pagiging selosa niya. Pero this time pinapangako niyang mas magiging maunawain siya at hahayaan munang magpaliwanag si Nathan bago mag-react. Nakangako rin siyang hindi isusumbat dito ang mga nakalipas itong kasalanan. Nakangiti si Andrea nang pumasok sa kanilang kwarto. Dinatnan niyang nakahiga si Nathan habang nanonood ng TV. Tumabi siya rito at iniabot ang pregnancy test na sinigawa niya kanina. Kulot noong kinuha yun ni Nathan, tsaka hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. You're pregnant? Tumango siya. God! Sabi nitong biglang bumangon at tuwang-tuwang binuhat siya. Halatang wala itong pagsidla ng labis na kaligayahan habang nakatingin sa kanya. Wala na akong mahihiling pa. Ibinibigay lahat ng Diyos ng gusto mo. Hinagkan niya ito. Ako rin, Nathan. Masayang-masaya ako magiging kuya na si Nathaniel. Sabi niya rito. Kinabig niya to at saka hinagkan ang kanyang labi. Buong pagmamahal naman niyang tinugon ang hagkan na iyon ng lalaking kanyang pinakamamahal. Di naging madali ang pinagdaanan nilang dalawa. Aminado siya ilang beses siyang sumuko. Ngunit ngayon titiyakin niyang hindi niya napapayagan na matipagpang muli ang kanilang pagmamahalan ng kahit ano pang pagsubok na dumating sa kanilang buhay. Basta magkasama sila, makakayanan nila ang lahat ng problemang kakaharapin nila sa future. Siyempre, sa tulong ng poong may kapal. Dito na po nagtatapos ang istorya ni Andrea at Nathan. Nasaksihan po natin ang mga pagsubok na kanilang kinaharap na dumating sa puntong magkahiwalay sila pero sa ngalan ng pagmamahal, muli silang pinag-isa.
Sana po patuloy niyong suportahan ang aking munting channel at ang paparating na bagong storya. Makiki-like, share and subscribe po sa aking channel. Maraming salamat po and keep safe everyone!